Good morning mga ka-Riles. May bagong update naman po tayo ngayon tungkol po ito sa ating precast yard area kung saan po ay bubuhusan po nila yung gantry slab Bay 3 Area 4. Mga ka-Riles, ito po yung preparation ng reinforcement. Ito po ay sa gantry slab Bay 3 Area 4. Kung nakikita po ninyo mga ka-Riles ay may mga tao po riyan na gumagawa para po sa preparation ng bakal o yung reinforcement. Mga ka-Riles, dumating na po ang kanilang hinihintay na konkrito at ito po yung tinatawag na transit mixer. So yan po mga ka-Riles ang activity as of now at titingnan po natin ang kung ano po ang gagawin nila sa konkretong dumating. Yan po mga ka-Riles, ay tichikin po natin yung slump test nila kung ano po ang makukuha nilang record. So yan po, chine-check po nila yung slump test, yung slump at based po dyan sa na-witness kung pag-check nila ay nasa within the limit naman po mga ka-Riles at yan po naman ay acceptable naman po sa based on the design slump. So yan po mga ka-Riles, chine-check din po natin yung delivery note para po masigurado natin kung anong oras na galing ng batching plant and din sa lokasyon kung saan po naroon bubuhusan po nila ang ating gantry slab. So nag-start na po sila mga ka-Riles ng kanilang concrete pouring kung saan po yun, may mga tao po na gumagawa at yan po ay yung mga tao ng contractor natin at gaya ng nasabi ko sa inyo noon mga ka-Riles, medyo dumadami na po ang tao ng ating contractor at nakakapag-employ na po sila ng ating mga kababayan na kung saan ang parte po ng ating bansa. Gaya po ng nasabi ko noon, mayroon po silang na-employ sa parting Bulacan, Pampanga at Visayas area. So at may nakapag-employ din sila parte po sa bandang norte. So yan po mga ka-Riles ang aking nakalap na informasyon based po doon sa binigay na info sa akin. So yan po mga ka-Riles ay tuloy-tuloy po ang kanilang pouring o casting ng gantry slab. Ito po mga ka-Riles ay sa precast yard area kung saan po kasalukuyang binabuhusan po nila yung tinatawag na gantry slab Bay 3 Area 4. Kasi po mga ka-Riles, marami pong mga area ito. So mula po doon sa area 1, 2, 3, 4 up to area 7. So medyo malaki-laki pa po mga ka-Riles ang kanilang bubuhusan dito po sa precast yard area, although kung nakikita po ninyo ay tuloy-tuloy naman po ang kanilang activity sa lugar na ito at yan po kung napapansin po ninyo medyo may kalaparan po ang kanilang binubuhusan. Sa tuwing magbubuhos po sila mga ka-Riles ay medyo sinisigurado po nila na malaki ang volume na ang kanilang mabubuhusan dahil nga po kung minsan sa lugar na ito o sa area ito ay hindi po maganda yung panahon, kaya kailangan pag nagbuhos sila ng gantry slab ay kailangan ay maganda ang panahon at hindi po ma-disturb o magkaroon ng problema ang kanilang konkreto na binubuhos.
Yan po mga karilis, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbubuhos sa concrete pouring ng gantry slab. Kung nakikita po ninyo mga karilis ay gumagamit sila ng dalawang concrete pump, kung saan po yung isa ay nasa kabilang side at ang isa naman po mga karilis ay nasa kanan. Dahil nga po medyo may kalawakan ng kanilang binubusan, so kailangan nila at medyo malaki ang volume na kailangan, so kailangan gumamit sila ng dalawang pump o concrete pump para mapadali o mabilis ang kanilang concrete pouring. So yan po mga karilis ang ating activity sa areang ito. So antabayan na lamang po natin mga karilis kung ano po ang mga kaganapan sa areang ito, dahil nga po ang areang ito ay napaka-importante po sa parte ng railway construction, kung saan po mga karilis ay dito po ikakast yung tinatawag na mga main component ng ating railway project, tulad po halimbawa ng girder, etc. 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 So yan po mga karilis, at kung napapansin po rin nyo, mayroon din po mga orange pipe na yan po ay para sa electrical cable, kung saan po diyan po ipapadaan yung mga wirings at mga kung ano man po na bagay na tungkol po sa electrical connections, so or MEP works. Anyway, makikita naman po natin yan kung once na nag-umpisa na po sila sa installation ng mga wirings para po sa gantry na ikakabit po nila o gagawin sa areang ito. Mga karilis, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbubuhos sa areang ito ng gantry slab, kung saan po mayroon pong mga tauhan sila ng mga ng ating contractor, na kung saan po ay may chine-check po sila sa parting kung saan po may mga kailangan silang ayusin. So dito naman po sa areang ito ay ongoing po ang kanilang activity sa pagbubuhos. Kung nakikita po ninyo mga karilis ay tapos na po yung hindi pa po dumating yung susunod na transit mixer, ngunit once na dumating yan ay tuloy-tuloy naman po ang kanilang pagbubuhos. So yan po mga karilis, kung nakikita po ninyo doon po sa may kaliwang kaliwang portion, yun po ay tuloy-tuloy po ang pagbuhos nila. At yan po, siyempre may mga umaalalay po na surveyor, dahil nga po sa kailangan mag-check nila yung elevation ng konkreto o ng concrete level. Importante po yan, dahil nga po para hindi po magkakaroon ng problema ang elevation ng kanilang slab. So kailangan po na mayroong mag-aalalay na or magdo-double check na surveyor para po sa elevation. Yan po mga kailis, sa subnaw ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbubuhos. At kaya ang nasabi ko sa inyo mga karilis, ang proyekto kong ito ay part po ito ng build project ng ating government at present. Yan po yung project ng ating Pangulong Duterte. Kaya po tabayan na po lamang natin mga karilis, dahil nga po gaya ng nasabi ko at sinasabi ko palagi sa aking mga vlog, na ito po ay marami ang makikinabang na mga kababayan natin mula po sa Pampanga, Bulacan, Angeles, Tarlac at part po ng Clark. So yan po mga karilis ang ating may bigay na info sa ating mga kababayan.
Siguro mga karilis ay nagtataka kayo kung bakit ang ating mga updates tungkol dito sa precast area ay tungkol po sa Gantry Foundation. Mga karilis, ang Gantry area o yung Gantry Slab at saka Gantry Foundation ay yan po ay magtatayo po sila ng gantry o maglalagay sila ng gantry crane sa lugar na ito kung saan po excuse me po mga karilis, nasa mid lang po, kung saan po mga karilis ay ang purpose po ng gantry crane ay generally po ito po ay ginagamit para po mag-lift o magbuhat ng mabibigat na bagay, tulad po ng mga precast elements, tulad ng precast girder, segments, or whatever na related po sa mga precasting. So yan po mga karilis ang purpose po ng gantry area kung saan po sila magkatayo ng gantry crane. At siyempre po mga karilis ay didetalye ko yan pagdating po ng panahon na kung saan po sila mag-umpisa ng kanilang precasting ng ating mga elemento. So at yung mga itatayo nilang crane o yung gantry crane or overhead crane or whatever na crane na itatayo nila rito ay makikita po ninyo yan sa channel na ito. At yan po naman ay makikita ninyo detail by detail at ipapakita ko sa inyo kung paano po ginagawa yung erection ng gantry crane. So once na nag-umpisa po sila mga karilis ay kaya ang nasabi ko, makikita po ninyo kung saan sila nag-umpisa at kung saan sila matatapos ng erection ng gantry cranes. Yan po mga karilis ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbubuhos ng gantry slab. At kung napapansin po ninyo mga karilis ay may nandiyan pa rin po yung kanilang mga tauhan. Mayroon din po silang supervisor at site engineers na nariyan at nakakausap po natin para po tanungin kung ano po ang status ng kanilang pagbubuhos. At kung mayroon ba tayong makikitang problema at kailangan po ay i-remind natin sila palagi na ang kailangan yung konkreto na i-deliver nila ay based po doon sa design ng konkreto na approved. So yan po mga karilis ang ating activity as of today sa areang ito. Ito naman po mga karilis ay ito yung nabuhusan nila yung ng mga nakaraang araw at yung karugtong po niyan mga karilis ay tinuloy po nila dahil nga po napakahaba ang lugar na ito. So kailangan po nilang portion by portion ng kanilang pagbubuhos dahil nga po medyo may kalawakan ng kanilang binubuhusan. Ibig po sabihin ng kalawakan, malawak po. Pasensya na po at ako po ay hindi tunay na Tagalog. Ako po ay Bisaya. Although tinatry ko po mga karilis na maging maayos sa aking pananagalog. Anyway, ayan po mga karilis, may nakaalalay po dyan na surveyor kung napapansin po ninyo dahil siya po nagdo-double check ng elevation ng concrete level. At ito naman po mga karilis ay yung portion na kung saan po nila binubuhusan yung kanilang gantry slab at tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbubuhos sa area ito. Bago ko po makalimutan ang lahat mga karilis ay muli kong ipinapaalala sa ating mga manonood at mga kababayan na nanonood sa mga ganitong proyekto. Ang purpose po ng aking vlog ay para po sa documentation purposes po lamang ito at para ma-inform ko yung mga kababayan natin na mahilig po sa ganitong railway construction na ito po ay ang purpose ko lamang po ay para i-document ang mga nangyayari at
kung paano po ginawa at gagawin ang ating railway construction. So yan lamang po mga karides sa aking purpose kung bakit po ako gumagawa ng ganitong vlog, dahil nga po para po malaman ng ating mga kababayan at alam ko po mga karides na sa susunod na mga or in the future mga karides ay medyo mahirap po makagawa ng ganitong vlog, dahil nga po alam ko rin po na medyo may pagka-stricto pagdating po sa mga ganitong proyekto. So yan lamang po ang aking purpose mga karides. Anyway mga karides, as of now ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbubuhos sa area ito. Kung napapansin po ninyo, yan po ay in action po yung dalawang concrete pump kung saan po makikita po ninyo sa may kaliwa at doon po sa may kanan. Gaya ng nasabi ko sa inyo mga karides, ang proyekto pong ito ay marami po ang nakikinabang sa paggawa ng ganitong klaseng proyekto. At gaya ng nasabi ko, may mga na-employ po ang ating kontraktor kung saan parte po ng ating bansa. At yan po mga karides ang isa sa mga dapat nating natignan, na ito po ang proyektong ito ay hindi lamang po sa ilan kundi po para po sa karamihan ng ating mga mamamayan Pilipino. Kaya po mga karides ay dapat nating tangkilikin ang mga ganitong proyekto, dahil nga po marami po ang naitutulong sa ating mga kababayan mga karides. Kaya po mga karides, gaya ng sabi ko noon sa inyo, tutukan po ninyo mga karides ang ating proyekto, sapagkat dito lamang po sa channel na ito makikita po ninyo kung paano kinonstruct ang isang proyekto na tulad po nito na ginagawa ng ating gobyerno. At ito po mga karides ay para po sa ating lahat, at tayo po ay makikinabang pagdating ng panahon na once na natapos po ito, marami po ang makikinabang dito sa ating mga kababayan mga karides. So bago po ang lahat mga karides ay shout out muna tayo sa ating mga subscriber tulad po ni na Felipe Malyari, Tristan Malang, Justin Yusi, Sonny Arcio, Carla Simansky, Evi Sarni, Prince Ryan, Mauro Costa, Arthur Sebastian, Mr. Ims, Rafael Di Mayuga, Dapril M, Mang Alex, James Cyril de la Cruz, Erwin CY, Junior Campo, Dave George 1, Romeo Damoco, Ed Ariem, Ruel Galo, Roy Dix Channel, thank you kaibigan, Rinaldito, Kirby Lucero, Tristan Malang, G. N. Anonymous, Dita Viran TV, Garin Consigna, Joel Bacangoy, Billy B, Johnny Lumibaw, Ernie Cruz, at Rafael Almao, at siya also si Ralph Omer Sabino. Thank you po sa inyo mga kariles sa inyong pagsuporta, at si Phantom Slayer, Katagumpay G, Kapitan Bitoy, Badong Videos, thank you po sa inyo mga kariles sa pagsuporta ninyo sa aking vlog, and God bless. See you on my next video mga kariles.